Mahigit 200 nag-a-apply ng trabaho abroad ang nasagip sa magkahiwalay na accommodation sa Maynila at sa Cavite na hindi na nga rehistrado hindi pa makatao ang kondisyon. Nakatutok si Von Aquino. Nasagip ng Department of Migrant Workers o DMW ang 15 overseas Filipino workers o OFW applicants mula sa hindi rehistradong accommodation sa Pasay City. Mula sa mga nasagip, napag-alamang may iba pang unregistered accommodation sa Maynila at Imus, Cavite. Nang salakayin ng DMW, nasagip nila ang 206 na OFW applicants. Makikita mo, siksik sila sa isang napakaliit na kwarto, hindi tama ang pagkain, yung safety nila kapag ka nagkasunog, nako, mainam po na bantayan po natin ito. The place is not well ventilated, not well lighted, basta hindi siya maganda tirahan. In one unit, there are about 24 or 20 plus tao in one na maliit na unit. Can you imagine paano pa sila nakakatulog doon? Ayon sa DMW, legal ang mga agency. Natanggap ang mga aplikante na karamihay galing Mindanao at Visayas at inilipad sa Maynila. Ang ilan, 3 hanggang 8 buwan na sa accommodation dahil naghihintay sa mga dokumento tulad ng visa. Hindi sila nagbabayad pero pag gusto nilang umalis, yan ang panakot sa kanila. Pag umalis ka, babayaran mo yung times 3 months, 6 months na pagkain, tirahan, yun. Kaya sila naiibit. Kaya may elemento ito ng illegal detention. Titignan nila yung angulo na yun ngayon, yung human trafficking angle. Nasa OWA accommodation na ang mga nasagip na aplikante. Tiniyak ng DMW na tutulungan sila makapag-abroad at ilan sa kanila ay isa sa ilalim sa training para makapag-upskill. Ayon sa DMW, papatawa ng preventive suspension ng mga sangkot na recruitment agency habang gumugulong ang investigasyon. You need to help us spread the word na regulated yung mga yan. Hindi ka basta-basta magtatayo ng apartment door lang dyan, tapos yun na. May mga requirements, may mga signages dapat nakalagay dyan. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.